Magandang araw at pagpalain po ang bawat isa sa atin sa ating muling pagtalakay sa isang napakahalagang paksa. Ako po ulit si Pastor Eugene. At isang pagpapala ang ating pag-uusapan ulit, ang ating tatalakayin na paksa. Confirmed. Okay, napatunayan, napagtibay, nakonfirma. Okay, confirmed. Experiencing the power of salvation with signs following. Maranasan ang kapangyarihan ng kaligtasan na mayroong kaakibat o kasamang mga tanda. Ang makapangyarihang mga tanda, itong mga kasama ng kaligtasan na mayroon tayo. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At if you are ready, let's be blessed by this topic and be encouraged muli ng ating Panginoon sa kanyang pag-imbita sa atin sa kanyang kaligtasan at lalong-lalo na sa pagkumpirma niya ng kaligtasan ito ng mga makakapangyarihang tanda. Ito pa ay may kinalaman ulit sa ating Expanding Your Border na tema for the year. Advancing the Kingdom, Impacting the World. So, ito po yung pangangaral natin ng Ebanghelyo sa pinakamalayo, sa pinakamarami, at kinakailangan natin na mayroong konfirmasyon. Kinakailangan na mayroong patunay, patotoo ang kaligtasan na ating ibinibida, na ating idinadayo. So, confirmed. Experiencing the power of salvation with signs following. Kaya nga hindi lang tayo naniniwala sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay nararanasan. Ito ay ating nakikita, naririnig. Ito ay physical na nagmamanifest sa atin. At kinonfirma niya ng mga ganitong mga tanda. Sa Luke 9 verse 1 to 2, nandito ang pag-utos o pag-atas ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At sabi niya, He called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. So, ang pagtawag niya sa mga alagad ay hindi lamang para makinig, hindi lamang para turuan, subalit anuman yung kanilang mga natutunan ay kanilang idadayo at ibibida sa pinakamalayo at pinakamarami. Pero upang sila ay maging trustworthy, upang ang kanilang ibinibida na tagapagligtas ay mapapangatwiranan ng kanilang mga sinasabi, ay mayroong mga patunay at patotoo. Nakatulad din natin sa ngayon. Hindi lamang tayo nagsasalita, nangangaral, nagpapatotoo ng isang tagapagligtas at kaligtasang dala niya. Merong kaakibat at kasamang mga makakapangyarihan na mga tanda ito. Katulad lamang ng mga unang mga apostol at unang mga alagad, when they were sent out to proclaim the kingdom of God, they were also sent out and given power and authority. Hindi lamang power and authority to preach, kundi power and authority over demons and over diseases. Meron din tayong ganitong kapangyarihan at otoridad by the coming of the Holy Spirit in us. Hindi lamang to inspire us to preach, hindi lamang to encourage us, to exhort us to preach, kundi to empower our prayers to heal, our prayers to cure. So, yan yung ating pagkatawag. Tayo din ay tinatawag sa isang makapangyarihang kaligtasan. At ganito kamakapangyarihan, hindi lamang ito nagliligtas at nagpapatawad ng mga kasalanan. Subalit ito din ay gumagawa sa mga pisikal, material na kalagayan ng mga tao na ating pinatututuhanan, na ating pinapangaralan ng kaligtasang makapangyarihan. The raising of Lazarus, ang pagbangon kay Lazarus. So alam natin ang kwento na ito, okay, sa John chapter 11, sa isang kaibigan ni Jesus na kanyang minamahal, subalit nagkasakit at namatay at kanyang pinagaling at kanyang binuhay. Pero ito ay nagpapatunay at nagpapakilala hindi lamang ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus na bumuhay sa mga patay, subalit ito ay nagpapakita ng katotohanan ng pagliligtas ng Panginoon na kaya niya, kung siya lamang ay paniniwalaan, na palabasin ang
mga tao sa kanilang mga kalagayan. Ano pa man ito pa man ay physical, emotional, ito pa man ay psychological or spiritual, kaya niya silang ibangon, kaya niya silang gawing malalakas, matitibay, malulusog, ligtas. So John 11 verse 4, "But when Jesus heard it, he said, 'This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it.'" So nung narinig niya na may nagsabi sa kanyang balita na may sakit ang kanyang kaibigang si Lazaro, minamahal na si Lazaro, sabi niya, itong sakit na ito ay hindi magdadala sa kamatayan sa kanya. Alam na ng Panginoon kung ano yung kanyang gagawin. Alam kasi ng Panginoon kung ano ang kalagayan ni Lazarus. At alam niya kung ano ang nakakasapat para kay Lazarus. At sabi niya, it is for the glory of God. Ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos na mahayag. So that the Son of God may be glorified through it. Upang ang anak ng Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan nito. Paanong ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos? Itong sakit na ito ni Lazarus. Ganon din ba yung ibang mga kalagayan ng mga tao na ating pinapangaralan, di ba? Na may mga sakit at mga karamdaman. Ito din ba ay para sa kalwalhatian ng Diyos? Paano ito magiging para sa kalwalhatian ng Diyos? Paano natin magagawa na ang mga kalagayan ito ng mga tao bukod sa kanilang espiritual na mga kasalanan ay para sa kalwalhatian ng Diyos? At paano malulalhati ang Panginoong Yesus sa sakit ni Lazarus? At eventually, si Jesus Christ dito ay nanatili pa ng ilang araw. Sa kanya pinuntahan si Lazarus at obviously, namatay si Lazarus. Okay, so pinayagan ng Diyos na mamatay si Lazarus. Dahil ito'y para sa kanyang kalwalhatian, maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan nito. Ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakasakit at kamatayan ni Lazarus. Kasi kanyang i-reverse ito. Sa John 11:14-15, "Then Jesus told them plainly, 'Lazarus has died, and for your sake I am glad that I was not there, so that you may believe, but let us go to him.'" So sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi na lamang may sakit si Lazarus, pero huwag natin kalilimutan, this is for the glory of God, upang maluwalhati ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakit at kamatayan ni Lazarus. At sabi niya dito sa kanila, ito'y para sa inyo din. Hindi lamang for the glory of God, sa kalwalhatian ng Diyos, kundi for your sake. Okay? Upang kayo ay manampalataya. Upang manampalataya kayo, bubuhayin ko si Lazarus. Hindi yung manampalataya kayo upang mabuhay si Lazarus. Hindi. Kundi sa pamamagitan ng mga makakapangyarihang himala, makakapangyarihang mga tanda, na pagkilos ng Diyos, ay mananampalataya yung mga tao sa Kanya. At therefore, maluwalhati ang Diyos kasi paniniwalaan nila ang Diyos. Kasi pagtitiwalaan nila yung Diyos. Mahayag yung Diyos at ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kakayahan sa gitna ng kahinaan, sa gitna ng sakit, ng karamdaman. Dahil ito'y Kanyang i-reverse. At kahit sa gitna ng kamatayan, dahil Kanyang ibibigay ang buhay sa mga wala nito. Sabi niya, for your sake, hindi na naman for the glory of God, kundi for the sake of the unbelievers, so that they may believe. So, pumunta na si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad. Sinalubong siya ni Martha, ni Maria, ang mga kapatid ni Lazarus, at syempre, mayroong konting pagrereklamo sa kanilang mga sinasabi, dahil sinasabi nila kung sana, naging maaga ka lang, sana ay buhay pa si Lazarus. Pero sinabi niya, di ba, sa kanila na gagawin niya ito, okay, sa kanyang mga alagad. At sinabi din niya sa kapatid ni Lazaro na babae. Jesus said to her, sabi niya dito, "Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God?" So, di ba sinabi ko sa iyo, sabi niya na kung maniniwala ka lang, dahil sinasabi niya, maniniwala ako na siya ay mabubuhay ulit, pero sa mga huling araw. Pero sabi ni Jesus, if you believe, you will see the glory of God. Ang kapangyarihan na bubuhay kay Lazarus, ang pagbuhay kay Lazarus, ang himala na kikilos, ang tanda na makikita, ay pagkakita ng glory of God. Okay?
yung masilayan natin yung kanyang kapangyarihan at kakayahan, ay masilayan natin ang kanyang kalwalhatian. Sabi niya, kung maniniwala kayo, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. So, ang himala, therefore, ay pag-imbita sa kalwalhatian ng Diyos na makita ng mga tao. O kaya naman, pag-imbita sa mga tao na makita nila ang kalwalhatian ng Diyos. Dahil tayo ay magdadasal para sa karamdaman, para sa sakit ng mga taong ating makakasalamuha o ating pinapangaralan. So sa verse 42, nanalangin si Jesus. Siyempre na umiyak siya, at ang sinasabi nila, bakit siya umiyak sa verse 35? Kasi daw dahil siya ay naaawa kay Lazarus dahil mahal niya si Lazarus. Pwede, pero alam na natin, di ba, na kanyang inantala, pinuspone niya dinilay niya yung kanyang pagpunta kay Lazarus kasi dahil sa kamatayan ni Lazarus, upang kung mamatay siya, makikita yung kalwalhatian ng Diyos. Maniniwala sila kapag makita nila yung kalwalhatian ng Diyos. So bakit siya umiyak? Hindi dahil sa hindi niya kaya yung kalagayan ni Lazarus na baguhin. Hindi. Kundi katulad ng prayer niya rito. Sabi niya sa Ama, I knew that you always hear me. Alam ko, Ama, na palagi mo akong naririnig. But I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Ako ay nagpipray sa iyo ngayon para sa kapakanan ng mga nakatayo ditong mga tao upang sila ay maniwalang ako ay sinugo mo. Kapag naniwala yung mga tao, makikita nila yung kalwalhatian ng Diyos. At ang kalwalhatian ng Diyos ay makapangyarihang himala, makapangyarihang mga tanda, mga makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa mga kalagayan na mahihirap, sa mga kalagayan na mahihina, sa kalagayan na walang sagot. Okay, ang mga tao, subalit ang Diyos lang. Nangangailangan ng himala, nangangailangan ng wonders and signs. At ang Diyos ay kikilos dahil mananampalataya tayo. Hindi lamang makakakita ng kalwalhatian ng Diyos yung mga taong ating kinakausap, kundi tayo din na nangungusap sa kanila, tayo din ang nagdadala ng mabuting balita ng hindi lamang ng kaligtasan, kundi ng mga himala sa kanilang mga kalagayan at mga karamdaman at mga sakit. Tayo din mismo ay makakakita ng kalwalhatian ng Diyos. Kung gusto nating makita yung kalwalhatian ng Diyos, manampalataya tayo sa gitna o sa harap ng sakit at karamdaman. Katulad ng sinasabi dito ng Panginoong Hesus. At minsan, napapahintulutan yung mga kalagayan, yung mga sakit at mga karamdaman na lumala at lumubha, upang tayo ay maimbitahan na manampalataya at makita ang kalwalhatian ng Diyos. Ito ang konfirmasyon na ang Diyos ay sumasa atin. Ito ang konfirmasyon na ang kaligtasan ay makapangyarihan dahil may mga tanda, dahil may mga himala. At nandito yung sinasabi ng Panginoong Hesus, yung kanyang methodology and theology, ang kanyang mga pamamaraan at ang kanyang mga pangangaral, ang mga aral niya. Diba? Na ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos ng pagliligtas, makakakita, magiging saksi sila sa kanyang kalwalhatian. At ito yung ginawa niya kay Lazarus. At ito yung iniimbita niya at iniutos sa kanyang mga alagad sa Luke 9 kanina. At sabi niya sa John 11 verse 25 to 26, Jesus said to her, sinabi niya kay Maria, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, he shall yet live. Yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Okay, so ito yung sinasabi niya. Kaya ako yung pagkabuhay muli, ako yung buhay at pagkabuhay muli. Walang imposible, di ba? Kahit kamatayan. Okay? Kaya nga, kung sakali man na hindi siya makatanggap ng kagalingan at mamatay yung isang tao, mayroon pa rin pagkabuhay muli. Kasi may paraan ng Diyos upang ibalik yung tao na yun sa buhay ulit. At ito yung sinasabi niya. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi kahit sa buhay na susunod. At sabi niya, ito ay para sa mga tao
na nabubuhay sa akin at nananampalataya sa akin. Kung sila man ay mamatay, sila ay mabubuhay ulit. Ang pagkabuhay muli, ang pagkatanggap ng buhay na walang hanggan, ay hindi sa pamamagitan lang ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay kay Kristo. Hindi lamang pananampalataya kay Kristo. Wala nang kamatayan. Okay? At makikita ng mga nabubuhay kay Kristo at nananampalataya kay Kristo ang nagpapatuloy na nakalulatian ng Diyos. O kaya yung kapangyarihan niyang kumilos. Do you believe this? Sabi niya sa kanyang kausap dito. At ito din yung kanyang sinasabi sa atin. Do you believe this? At ano ang kapalit ng pananampalataya sa kanyang pagkilos, sa kanyang makapangyarihan na pagkilos ng tanda at mga himala? Makikita natin ang kanyang kalulatian. Kukumpirmahin niya yon ng mga makakapangyarihang gawa niya sa mga kalagayan nating mahirap at malalaki at mabibigat. The Great Commission in Mark. So, yung Great Commission ay palaging sinasabi na sa Matthew 28 siya. Pero sa dulo din ng Mark, sa Mark 16, nandun din yung utos ng Panginoon ng pangangaral sa lahat ng mga kinapal. Sa Mark 16, verse 15 to 16. And he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation." Kayo ay humayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ninyong aking ebanghelyo sa lahat ng tao, sa lahat ng kinapal. So, go into the world. Hindi manatili lang sa simbahan, hindi manatili lang kung nasaan tayo, subalit saan man tayo pupunta na bagong mga kalagayan at mga bagong lugar, makakasalamuhan ng mga bagong mga kakilala at mga bagong mga tao. Okay? Ito yung paggawa natin, pagsunod natin ng utos ng Panginoon na go into all the world. Into all the world. Diba? At ano yung dahilan natin kung bakit tayo pupunta saan man at makakasalamuhan ng iba-ibang mga tao sa pinakamalayo? To proclaim the gospel sa lahat ng mga tao na nandoon. To proclaim the gospel. At ito yung pwedeng mangyari sa kanila. Diba? Kapag sila ay napangaralan, kapag sila ay nasabihan, whoever believes and is baptized will be saved. Sino mang manampalataya sa ebanghelyo na sasabihin natin, ikukwento natin, okay, na nagliligtas ng makapangyarihan sa kanila, sila ay maliligtas. Whoever believes. Pero hindi lamang whoever believes and is baptized will be saved. So, kinakailangan ng bautismo, di ba? Pagkaligtasan na yung pag-uusapan, hindi lamang mananampalataya. So, ang sino mang manampalataya na nababautismuhan ay naliligtas. Okay? At eventually, itong mga mananampalataya na to ay magiging makapangyarihan yung buhay nila. Kasi sabi niya sa verse 17, "These signs will accompany those who believe." Okay, sa verse 16, ang mga nanampalataya at nabautismuhan na ligtas, sila yung mga mananampalataya na sinasabi dito. At itong mga mananampalatayang ito, dahil sila ay nabautismuhan na at naligtas na, ang tawag sa kanila dito ay mananampalataya, di ba? Sila ay kakakitaan ng mga tanda. Mayroong makapangyarihang kaligtasan na tinanggap nila at mayroong makapangyarihan na mga bagay na nangyayari sa pamamagitan nila o kaya sa kanila. At sabi ni Jesus dito, okay, katulad ng paggawa ng Diyos, okay, sa panahon ni Moses, nung iliniligtas niya yung Israel mula sa Egypt papunta sa Promised Land. Ang Diyos ay kumilos sa makapangyarihang paraan, 10 mga salot yung kanyang pinawalan sa Egypt upang sila ay maniwala sa sinasabi ni Moses, upang sila ay maniwala na ang mensahe ni Moses ay kaligtasan para sa kanila. At sila ay nanampalataya. Hindi lamang sila, subalit kahit ang mga Ehipsyo. At ito yung tanda, sabi niya, those who believe, silang mga nanampalataya at nabautismuhan, ay magpapalayas ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga wika o mga bagong wika. Lahat ng mga mananampalataya ay mag-speaking in tongues. At may kapangyarihan sila dahil sa kanila ang pinakamalakas, pinakakapangyarihang espiritu, ang Holy Spirit. Kaya kaya nilang magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sila ay magsasalita. Lahat ng mananampalataya na nabautismuhan, di ba, magkakaroon ng ganitong mga kakayahan at mga tanda dahil sumasa kanila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil sila din ay tumanggap ng Espiritu Santo. Silang lahat na nabautismuhan at nanampalataya.
'di ba? Sila din ay tumanggap ng kapangyarihang ito dahil sila din ay nababautismuhan sa Espiritu Santo. Okay, kara-karaka. At sila ay nagsasalita sa iba't ibang wika. Katulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus o ng mga alagad sa Acts na ang mabautismuhan sa Espiritu ay magsasalita ng mga wika. At therefore, meron silang kapangyarihan laban sa masamang espiritu din. Sa verse 18, okay, sila ay magsisidampot o kaya naman ay pwede silang makagat ng mga makakamandag at hindi sila mamamatay. Makakainom sila ng di sinasadya. Siyempre, alam nga namang sadyain mong uminom ng deadly poison, di ba? But it will not hurt them. At kanilang ipapatong yung kanilang mga kamay sa mga may sakit at magsisigaling ang mga ito. Ito yung mga tanda ng presensya ng hindi lamang ng kaligtasan, subalit ng tagapagligtas ng Panginoon at ng kanyang banal na Espiritu sa isang taong nanampalataya na bautismuhan hindi lamang sa tubig kundi nabautismuhan sa Espiritu Santo. Siya ay ligtas. Pero ang konfirmasyon ay yung makapangyarihang kaligtasan, nandoon ang makapangyarihang Espiritu ng tagapagligtas upang magpakilala na ang Diyos ay sumasa atin, na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay makapangyarihan sa kanyang mga iniligtas. Hindi ba't konfirmasyon ito? Patunay ito? Katibayan ito? Di ba? Na hindi lamang salita, subalit makapangyarihan, di ba, na pagkilos ng Diyos ang dala ng kaligtasan na meron tayo. So sa verse 19, pagkatapos siyang sabihin ito, dahil ito yung mga huling sinabi ni Jesus, umakyat na siya sa kanang luklukan ng Ama. At siya na yung hari ng langit at ng lupa. Di ba? Katulad ng sinasabi ng Matthew 28 verse 18. Kaya nga sabi niya, go and make disciples. Di ba? Sa verse 19 ng Matthew 28. Dahil siya na yung nasa luklukan. Ganun din yung sinasabi niya nito sa Mark. At nasa luklukan na siya. At siya ay mayroon ng otoridad. Hindi lamang para utusan tayong mangaral, ipaalam na ang tagapagligtas ay hari na rin ng langit at ng lupa, kundi para tulungan yung mga tao na nasa bilibid o nasa prison ng kaaway. Dahil sa kanilang mga takot, dahil sa kanilang mga sakit at mga karamdaman. At pwede na siyang utusan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng hari. At sa verse 20, they went out. Nung sinabi niyang, go into all the world, anong ginawa nila? They went out. Nung sinabi niyang, humayo kayo sa buong sanglibutan, sila ay nagsilabas at humayo. And preach everywhere. Okay? Kasi yun yung utos sa verse 16 kanina. Verse 15 kanina. Humayo kayo, di ba? At kayo ay mangaral sa lahat ng kinapal. At sila ay nangaral nga sa lahat ng dako. Pero, ang matindi dito, the Lord work with. Yung them dito na salita, yung them, ay wala po sa original na Greek. Okay, so the Lord work hindi with them, with the disciples, kundi the Lord work with and confirm the message or the word. So habang nangangaral sila, they're preaching everywhere to everyone, the Lord is working with the message at kinukonfirm niya yung message by signs. Sa pamamagitan ng paggawa niya ng mga tanda. Una-una yung speaking in tongues. Pangalawa yung iba't ibang mga kalagayan nila na babaguhin ng Panginoon. Karamdaman na kanyang pagagalangin. Kawalang kapayapaan na bibigyan ng kapayapaan na pag-iisip. Puso na palaging takot ay bibigyan niya ng kalmado at kumpiyansa. Diba? Bibigyan niya sila ng tanda na ang Panginoon ay makapangyarihan na nagliligtas. Dahil ito yung mensahe ng Ebanghelyo. Hindi lamang sa buhay na susunod, kundi sa buhay na ito na pangkasalukuyan. With signs, ito yung kukonfirma na the Lord is with them and working with them. Kasi tinatanggap nila yung Panginoon na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So sa Hebrews 2 verse 3, sinasabi ng Apostol Pablo dito, how shall we escape if we neglect such a great salvation? Paano tayo makakatakas kung papabayaan natin ang napakadakilang kaligtasan na ito? Dakila itong kaligtasan na ito. Kasi ito ay salita ng dakila, ang Panginoong Hesus.
'di ba? At kwento ng dakila ang ating tagapagligtas. Greater person with greater promises. Kasi nagsalita din si Moses sa Old Testament at ibang mga propeta. Pero ang Panginoon, nung nagsalita siya ng kaligtasan, siya ay greater. Kung may pangako si Moses na promised land, ang pangako ng Panginoong Hesus ay greater promises. Pero, if we neglect this great salvation, greater din yung condemnation, siyempre. Kaya hindi tayo makakatakas, di ba? Paano natin matatakasan yung kaligtasan kung aayawan natin? Okay? Kasi isang araw yung tagapagligtas, haharapin pa rin natin. Pero, tayo ay magpapatuloy sa kaligtasan. Great kasi itong kaligtasan na to. Okay? Na galing sa Panginoon, unang galing sa Kanya. At itong kaligtasan na ito ay wala tayong magagawa kundi tanggapin lang siya. Kasi ito ay ginawang tiyak sa atin. Sa sumunod na verse, sa verse 4, while God also bore witness by signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Okay, napakadakila ng kaligtasan na ito, hindi lamang dahil napakadakila ng tagapagligtas at ang kanyang mga salita at mga pangako. Subalit, ang Diyos din ay nagpapatutuo sa atin. Hindi lamang dahil nagpapatutuo tayo ng kaligtasan, kapag tayo nagpapatutuo sa kaligtasan, ang Diyos ay sumasama sa atin, confirming the message that we are speaking or preaching with signs. Sabi niya, following. At ito din yung sinasabi niya dito. Okay? Hindi natin matatakasan yung kaligtasan, di ba? Alam na natin kung paano maligtas. Ipapaalam natin kung paano sila maligtas. Okay? Siyempre. At mapapatunayan pa nila na tama yung kanilang desisyon. Mapapatunayan pa natin na tama yung desisyon kasi mananampalataya tayo sa mga mahihirap na kalagayan. Hihingi tayo ng tulong sa Panginoon at siya ay magpapatutuo sa atin sa pamamagitan ng signs, wonders, various miracles and gifts of the Holy Spirit na kanyang ibinibigay ayon sa kanyang kalooban. Ito yung confirmation na great yung salvation. Hindi lamang great dahil ang mga pangako niya sa mga huling araw o sa eternity ay walang hanggan. Subalit kahit dito sa ating temporary na buhay, tayo ay makakaranas ng great God at great miracles and signs and wonders and gifts by this great God. Kukumpirmahin ng Panginoon. Hindi pwedeng nananampalataya tayo, di ba? Tapos walang nangyayari. Di ba? Hindi lamang tayo magtitiwala sa bibig. Tayo magtitiwala sa ating pagyakap, sa ating paghawak sa kanyang mga sinasabi at mga pangako at mga salita. At dahil doon manganganak ito ng tanda, ng wonders, ng miracles, ng gifts. Dahil gusto niyang patutuhanan sa atin, konfirmahin sa atin na ang kanyang mga salita ay totoo. Tunay. Siya ay matapat at mapagkakatiwalaan. Tunay. Kaya pala yung sinasabi, walang lugi sa mga magsisisampalataya at susunod. Walang tapon kung ating paniniwalaan ang bawat salita niya at pangako patungkol sa ating mga kalagayan. Dahil ang Diyos ay buhay at patutunayan niya yung pagiging buhay niya sa kaligtasang ibibigay niya sa atin. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan at papatutuhanan niya yung kanyang kakayahan sa pamamagitan ng mga tanda na kaakibat ng presensya niyang nasa atin. Hindi lamang tayo tinawag upang mag-speaking in tongues. Kahit na lahat ay magsasalita sa iba't ibang wika kapag tumanggap na sila ng Holy Spirit, nababaan sila ng Holy Spirit, bumagsak sa kanila yung Holy Spirit, tinanggap nila yung Holy Spirit, o nabautismohan na sila sa Espiritu Santo. The same experience po lahat yan sa Book of Acts. Pero meron pang iba na nag-aantay. Meron pang iba para sa atin. Diba? Hindi lamang para sa atin, para makita natin yung kalulatian ng Diyos, yung kakakayahan at kapangyarihan ng Diyos at yung presensya niya, kundi makikita din ng mga tao ito. At
sila din ay mananampalataya. Tayo din ay mas higit na mananampalataya at mas higit na magpapakita, mas higit na magpapahayag ng kalalatian ng Diyos sa gitna natin. Konfirmasyon ito, hindi lamang yung tanda na may kaligtasan, kundi konfirmasyon na mayroong tagapagligtas dahil may tanda yung kaligtasan. Sa Romans 15 verse 19, kaya ang ginagawa ng mga apostol, nangangaral sila. Kasi doon nila nakikita yung kalalatian ng Diyos sa mga kalagayan ng mga taong kanilang maaabutan. Kasi hindi lamang sila mga nakakulong sa kanilang mga kasalanan, subalit sila din ay trap ng kanilang mga pisikal na kalagayan. Sila ay may mga sakit, bulag, lumpo, may mga infeksyon, may mga bukol, 'di ba? Na ngayon ang tawag natin ay cancer, 'di ba? Sila ay inaalihan ng mga masasamang espiritu, sila ay may mga takot at punong-puno ng phobias, at nandoon ang presensya ng Panginoon. Katulad nung una, 'di ba, na hindi lamang siya nangangaral nung binahiran siya ng espiritu upang hindi lamang mangaral kundi para kalagin ang mga physical na mga kalagayan nila at sila ay kukulungan nila at sila ay palayain sa mga kalagayang ito sa pisikal at pansamantalang mga buhay nila. Tayo din ay inutusan, tayo din ay inatasan, humayo. Hindi lamang mangaral ng ebanghelyo, kundi nangangaral tayo ng isang tagapagligtas na makapangyarihan. Sumasama sa atin. At kinukumpirma niya yung sinasabi natin. Kaya nga kapag tayo'y mangangaral, doon natin siya mamimit ang kanyang kapangyarihan. Doon natin masasaksihan ang kanyang kakayahan. Doon natin makikita ang konfirmasyon na ang Diyos na ating pinananalanginan, yung Diyos na ating sinasamba at pinupuri, ay sumasa atin sa isang makapangyarihang paraan. Hindi lamang nagliligtas at nagpapatawad, kundi siya ay nagbibigay ng makapangyarihang tanda. Nagbibigay ng mga kapangyarihang mga kamangha-mangha upang tayo ay mas higit pang manampalataya sa Kanya at mas higit pang ma-reveal ang confirmation na God is alive, God is powerful, and God cares and God can. Sabi dito ni Apostle Paul, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and all the way around to Illyricum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. Sabi niya, aking ginampanan ang paglilingkod ng Ebanghelyo ni Kristo. Nangaral ako, ipinaglingkod ko yung Ebanghelyo ni Kristo sa mga lugar ng Jerusalem, sa lahat ng lugar, ganon din sa Illyricum. Sabi niya, hindi lamang yun. Nagawa ko itong ministry nito, sabi niya, of the gospel of Christ, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God. Itong kapangyarihan na tinanggap natin, hindi ito yung Ebanghelyo. Subalit, itong kapangyarihan na ito ng banal na Espiritu na sumasa atin, ng banal na Diyos na sumasa atin, ito yung kapangyarihan ng signs and wonders. Na nakalaan, hindi lamang para yung mga tao ay makarinig ng speaking in tongues, subalit maranasan nila ito. Hindi lamang sila ay magtatangs din, kundi yung kanilang mga kalagayan kapag ipagdadasal natin. Kapag tayo ay magtatangs para sa kanilang mga sakit, para sa kanilang mga kahinaan, para sa kanilang mga kabigatan, para sa kanilang mga kahirapan sa pisikal at material. Mga brothers and sisters, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, mapupulfill natin yung pangangaral at paglilingkod ng Ebanghelyo ni Kristo kumpleto. Ito yung nakalaan sa atin ngayon. Kaya ka maganda na mangaral. Kasi doon natin makakasama yung kapangyarihan na ito at masasaksihan natin at makikita natin. Mapagtitibay sa atin, makukonfirm sa atin. Ma-experience natin ang kapangyarihan ng kaligtasan with signs following. Katulad ng mga unang alagad. Ang Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman ay hindi pa rin nagbabago. Hindi lang siya nagliligtas, siya ay makapangyarihan na kumikilos sa mga kalagayang ito. So tayo ay humayo. At tayo ay lumabas, at tayo ay makipag-usap,
at tayo ay makipagkaibigan at iisa lang yung pinaka mahalagang dahilan upang may pangaral natin ang Ebanghelyo at may pakilala natin. Hindi lamang ang kaligtasan, kundi ang tagapagligtas na gustong-gustong gumawa sa kanila at kumpirmahin niya ang kanyang magagawa sa pamamagitan ng mga tanda at mga makakapangyarihang mga gawa. God bless po sa ating lahat at God bless po sa ating pangangaral para mayroon po tayong matulungang manampalataya at eventually sa kanilang pagsampalataya, makita nila ang kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ang kapangyarihan niyang magligtas, ang kapangyarihan niyang magpagaling, ang kapangyarihan niyang gumawa sa kanilang temporary at sa kanilang eternal na kalagayan. God bless po sa ating lahat hanggat sa susunod pong linggo. Kaya sa Expanding Your Border na pangangaral natin at paglaganap ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan natin, di ba? Marami ding nangangaral pero sa pamamagitan ng Christ life, dala-dala natin itong mensahe na ito. Na sa pananampalataya natin, sa nagbigay ng mensahe o gumawa ng mensahe na ito, ay pwedeng mag-manifest ang confirmation ng pagiging buhay niya sa gitna natin. So yan po yung confirmed, experiencing the power of salvation with signs following.